Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Amir from Japan. Kabayan Aris, this reading is for you. Maraming salamat muna kay Ronald Balbuena, WZ7TNT. Ronald Balbuena. Bulol lang ako, sorry WZ7TNT. Hindi ko siya napasalamatan nung nakaraan. Pasensya na. Tarang na-blanko ata ako nung time na yun. At maraming salamat din sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Amy. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. March 30 to April 5. Iba ang personal reading sa general reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito is a vice versa. Energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan natin ating isipan. Marami kayong energy sa mundong ito. Kaya, maaring hindi ito mag-resonate sa inyo. Kunin mo lang talaga yun sa iyo, no? At gawin nyo lang itong guide, no? Okay, so nakita ko sa'yo dito, there's a new horizon into your life. Magkakaroon na ng level up sa buhay mo, no? Siguro handi you are more on focusing into yourself sa nakita ko dito. And handito na yung mga pagsisave din ng money. And nakita ko naman dito na may magkakaroon ng mga something celebration, there's a victory and success, may mga cooperation or collaboration, there's a new creativity happen into your life. Andito na yung pagkakaroon, you are stepping up into your life, sa nakita ko to, lalo na when it comes to your money din, and kung may business ka, ganun din, magkakaroon na rin dito ng step. Kumbaga magkakaroon na ng shipment, kumbaga, sa nakikita ko dito. In the past, talaga naghanap ka ng tamang direksyon sa buhay mo, nagkaroon ng mga dipon, nagkaroon ng mga rock bottom, pagtataksil, as in, hindi naging maganda, there's a sadness happen in the past situation, and now, dahil doon sa bagay na yon is isa yon sa nakapagpatatag sa puso mo o sa sarili mo, no? Sa nakita ko to. And now, nakikita ko naman yung pagiging strong personality mo and very confident sa nakikita ko dito. Nagkakaroon o meron na mga decision happen into your life. Sa nakita ko dito, andito na rin yung, this time kasi ang nakikita ko sa iyo dito is you are magnetic sa mga bagay mo this time. Magnetic for a money, business, project, sa nakita ko dito, no? May tao ako nakikita dito na maaring magkakaroon ng, baka ayain ka na kaibigan mo, no, ng friend mo, kaibigan mo, kakilala mo, ganyan. Maaring may mga gagawin kayong kainan, inuman, ganyan. May mga parties, maaring may mga gathering, o pupunta kayo sa married, or may mga pregnancy, ganyan sa nakita ko dito. Or when it comes to pregnancy, baka sa sarili mo is there's a revert happen. Magre-revert ka, kumbaga, sa nakikita ko dito, no? May mga sitwasyon sa buhay mo na hanggang ngayon is you still holding sa bagay na yun, no? Sa nakikita ko dito. Maaring may mga bagay pa rin yung iba sa inyo na nagkakaroon kayo ng doubt, o may mga bagay, o sa sarili mo, yung iba sa inyo is nagkakaroon na ng mga bagong pagpaplano into your life this time. Kasi sa pagbabago ng inyong tatahaking mundo. Pero ang nakikita ko sa iba sa inyo, andun pa rin yung bagay na medyo naguguluhan ata kayo, no? Sa nakikita ko, maaaring nagdadalawang isip ka pa sa bagay na sa ibang aspeto ng buhay mo, pagdadalawang isip. May nakita akong conflict. Hindi ko alam kung sa trabaho mo yun, sa magkakapatid, o sa nakakonect sa'yo, no? Nagkakaroon na hindi pagkakasunduan sa iba sa inyo, sa nakikita ko dito. Yung iba dito, nagkakaroon kayo ng doubt sa mga tatahakin nyo. Pero this time is magiging mas more o magnetic ka this time sa nakita ko. Magkakaroon ka kasi ngayon this time ng decision making into your life, to shifting. Ganyan. May mga tao na magbibigay ng love and support sa'yo this time sa nakita ko dito. Yes, sa ngayon, nakikita ko mga problema, struggle, or burden happen into your life is this time is you are now in awakening situation. Andito na yung sitwasyon na magkakaroon na ng transformation sa buhay mo. Kumbaga, yung mga hirap na pinagdadaanan mo in the past is magtatapos na sa nakikita ko dito. May mga decision making ako na nakikita dito. Maaring nahandin yung sitwasyon na magkakaroon na pagle-let go. May mga sitwasyon na maybe you are letting go, no?
And then, may mga sitwasyon na maaring magkakaroon ka ng self-evaluation to let go something into your life. So, nakita ko dito, meron ako nakikita na isang traveling or maybe handun na ikaw sa sitwasyon mo na you are moving on in a new direction into your life. Parang handun ka sa sitwasyon mo na hanapin mo naman yung sarili mo this time sa nakikita ko dito, no? Parang may mga i-withdraw ka, you escape, or may let go ka, or you walk away in a situation na hindi mo nakita yung point mo doon, o hindi mo nakita yung saya doon, o yung kakulangan doon sa sitwasyon na yun. Maaring ngayon, hahanapin mo yung sariling ikaw sa nakita. Kaya handito rin yung pagpupunta sa bagong direksyon ng buhay mo. Nandun pa rin yung sitwasyon sa nakita ko na may mga marireminizing ka o mga maaalala ka na mga situation from the past. Maaring marirevisit mo yun, yung mga good memories, ganyan, yung childhood, yung innocence, yung mga iyong kaibigan man yan, karelasyon man yan, friendship man yan, may mga mamimiss ka rin na tao sa nakikita ko dito. And then also is andito na yung situation na you are starting to care sa sarili mo this time, no? Sa nakikita ko dito. Merong tao dito, ang nakikita ko sa kanya, there's a communication, ako na nakikita sa isang tao na gusto niya ng open communication sa iyo or a partnership sa iba or a union sa iba or there's a connection or want a commitment sa buhay mo, no? May nakita akong tao na gano'n na gusto niya ng commitment sa iyo dito. Sa iba sa inyo is magkakaroon kayo ng mga may tao ditong very care sa iyo. May tao dito na super care sa iyo. Nakikita ko dito. Maaring taong malapit sa iyo. Maaring kapatid mo, maaring karelasyon mo. Yan. Ang nakikita ko yung caring niya sa iyo, no. Maaring magulang mo. Yun. And then also, sa nakita ko dito, siguro iba sa inyo may mga travel kayo na anuhin. Siguro within the 6 days, 6 weeks, 6 months, nangyari na or mangyayari pa lang, or June, or kung maaari naman ngayon is March, April, May, June, July, August, by August, mga ganon. Nangyari na or mangyayari pa lang ang nakita ko dito. And then, yun ang nakita ko kasi maraming shipment talaga ang mangyari sa'yo this time. Pagbabago to, no? And you need to be aware, no? Sinasabi rin dito, sa pagbabago ng direction mo into your life or yung mga paghahanap mo ng sarili mo, you need to be aware sa mga tao na makakasalamuha mo o mga tao na makikilala mo this time sa nakikita ko dito. Maging aware ka rin sa nakita ko dito. Tingnan natin ang energy ni Aries this week. Andito na rin yung iba sa inyo na nagkakaroon kayo ng pagbabago when it comes sa mga pananaw sa kinabukasan. Ando yung sitwasyon na you letting go the disappointment into your life, ganyan. So, siguro may mga mangyayari o may mga nangyaring disappointment sa buhay mo in the past and now you are trying a new path sa buhay mo sa nakita ko dito. 7 of Pentacles. Ang energy mo this week, ang nakikita ko sa'yo, thank you. Okay, ang energy mo this week, ang nakikita ko sa'yo is nakita mo na sa sarili mo yung katotohanan, no? May mga nalaman ka ng katotohanan and now you are progressing and nagkakaroon ka ng mga bagong strategy at nagkakaroon ka na ng pag-a-analyze sa mga sitwasyon mo this time sa nakikita ko dito. Yung mga sitwasyon na ile-let go mo, i-change mo yung decision na yun sa nakita ko dito. Andito na rin yung sitwasyon na you are thinking in the future sa nakita ko dito. Oo, hindi maaalis sa nakikita ko dito na minsan napapaisip ka, no, sa buhay mo every night. Siguro, maybe you are a night shift or ang nakikita ko dito, may mga iisipin ka o i-illusionin ka at night sa nakikita ko dito, maaring illusioning of my 10 of Cups, my family, or yung future mo, ganyan. May mga iisipin ka raw every night. Ang nakikita ko sa'yo dito, this week is more kang magiging very patient sa nakikita ko dito. Andito na rin yung starting to invest more into yourself sa nakikita ko dito. And yung iba naman sa inyo, andito ka na sa sitwasyon mo na maaaring mag-change ka na ng iyong mga pagkain. Dati is siguro palakain ka ng mga karne-karne. This time siguro,
mag-change ka at mas dadamihan mo na yung vegetable, ganyan, sa nakita ko dito. And also, sa nakita ko rin sa iba sa inyo, siguro mayroon kayong kinahihiligan na gustong kainin this time sa nakikita ko dito. May mga bagay o sitwasyon na frustration na maaring marirelease mo na yun sa nakita ko dito. It's more on releasing and escaping. Ako nakita, may mga ikakat ka na rin sa buhay mo, may mga aalisin ka na sa buhay mo. Andito na yung pagkakaroon mo ng mental strength this time sa nakikita ko dito. Dapat, ano parating? Ay, namatay yung iPad natin. Makisama. May tao dito naghihintay. Nakausapin mo. A mother figure? Maring asawa mo, kapatid mo, karelasyon mo, magulang mo. Ganun, sa nakita ko ito. Ano to, universe? Parating sa kanya ito. Bakit po? Okay. Okay tayo dyan. Guide ko lang to ha. Okay. Ang parating sa'yo, may tao dito na you need to be aware. Sabi dito. Kasi, maaring a friend or a friend na magiging gusto kanya. No? Sa nakita ko dito. Or, kasi ang nakita ko, or, iba dito, kakasamahan nyo sa trabaho. Iba dito is bago to. Sa nakita ko dito. May tao dito, nagagamitin ka lang, and sinasabi dito ni angels mo is kailangan mong mag-ingat. Dito kasi, this person is disloyal, makasarili, hindi pwedeng pagkatiwalaan, sarili niya iniisip niya eh. Ano siya, ano tawag dito? Gagamitin ka lang niya, actually, dito. And then, parang may corruption. Hindi ko alam kung siya is doon sa corrupt. Kumbaga, hindi ko alam kung corrupt siya, nandadaya ba siya, mangluloko ba talaga siya. In a way na marami kasing klase ng corrupt eh. Corrupt o pagsisinungaling lang, corrupt na related ang money, corrupt na related ang love, corrupt na using, or like a gold digger, o kaya manggagamit, di ba? Iba-iba kasi yung ang nakikita ko dito. Kuhanin mo lang yung sa'yo. Yun ang nakikita ko dito, yung tao na to, hindi siya, parang siya yung tao na sumasandal sa isang tao na, hindi ko alam kung user, parang, ang nakikita ko sa kanya kasi is user. Ganyan. Kaya maaring you need mong mag-ingat dito sa tao na to. Kasi nakita ko sa kanya, unfaithful siya. Pero they giving you a love and support ditong tao na to. Pero iba ang kanyang hangarin sa'yo. Yun ang parating sa'yo. Or maaring, iba sa inyo, baka makorrupt kayo, no? Ingat ka lang. Baka may tao dito na makausapin mo, makatanggap ka sa kanya ng communication, or makatanggap sa kanya ng text, tapos madaya ka with cup sa money. Halimbawa, gano'n. Kung saan mga aspeto ng buhay mo to, pero you need mo talagang mag-trust sa intuition mo para hindi mag-anak ito, no? Tingnan natin ang dapat iwasan. Ano dapat iwasan this week ni Aries? Ano po yun? About okay, thank you. Okay, ang iwasan mo daw isang sitwasyon sa buhay mo na masyado ka maging emotional, no? This week, sa nakita ko dito. Iwasan mo rin yung ma-imbalance ka sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Iwasan mo rin na hindi mo, alam ko naman na pinahalagaan mo yung sarili mo, pero pahalagahan mo rin yung emotions mo at saka yung pera mo, syempre, sinasabi dito. And then also, iwasan mo rin yung isang sitwasyon na magsayang ng oras sa isang bagay o sitwasyon mo sa buhay mo na hindi, alam mo namang hindi mag-work. Alam mo naman na magbibigay lang sa'yo ng burden o magbibigay lang sa'yo ng problema sa nakita ko dito.
Ganyan. Kumbaga, iwasan mo yung mga tao na hindi ka i-value, yung mga tao na hindi ka papahalagahan, yung mga tao na gagamitin ka lang, yung mga tao makasarili, and yung pagiging psychic ability mo o yung pagiging malakas ang iyong intuition, ay yun ang gamitin mo, no? Dito sa part na to, sa nakikita ko dito. Iwasan mo rin yung hindi ka mag-focus sa sarili mo, na ibigay yung effort and hard work mo para magkaroon ka ng development. It comes also dito, ito kasi is emotions, no? Sa nakita ko dito is more in emotion. Sa pera naman kasi wala ako nakikita na sa'yo kasi you are magneting this time sa nakikita ko dito. Kaya siguro it is related to an emotions, no? Sa nakita ko dito, pahalaga mo yung sarili mo, iwasan mo yung maging emotional. Magiging kasi, yung iba kasi sa inyo is nagiging sensitive kayo this time. Lalaki ka man o babae, o baka maging very sensitive kayo this time sa nakita ko dito. Or may pagka-sensitive talaga kayo sa nakikita ko dito. Yun. Iwasan mo yung isang bagay na paulit-ulit na nagaganap o mangyayari into your life. Kumbaga, yung naganap na noon, huwag mo nang ulitin. Yun ang sinasabi dito. Tama na. Iwan ng mga iwasan mo. No? And you need to focus to yourself. Tingnan natin ang iyong love. Kamusta ang love ni Aries this week? Tandaan nyo, love isa lahat ha. Magulang, kapatid, anak, karelasyon, kasamaan sa trabaho. Love ni Aries. Ano ba yan? Nagaano yung ano? Tingnan natin. Bakit po? Tandaan nyo, paragi tayong vice versa ha. Kasi iba dito is nagba-vice versa sa nakikita ko dito. Okay, when it comes to a love, andito yung sitwasyon na maaaring may mga biglaang nangyari, no? Maaaring in the past, ganyan. And may tao dito kasi na nagkakaramdam siya ng takot o yung situation na hindi kanya kayang i-end sa buhay niya. Or maaari ikaw ito Yun na nakita ko. Ito yung tao na still in the pain situation sa nakikita ko dito. Ano ba yan, anak? Gusto niya ng new horizon. Gusto niya ng new beginning sa'yo. Itong tao na to is in a distance na no? Parang magkaiba na kayo ng mundo nitong tao na to. Pero, ang nakita ko sa kanya, gusto kanya kausapin. Sa nakita ko to. Maaaring by this week, baka makareceive ka sa kanya na communication, nakaraan na or mangyayari pa rin. Pero, nakita ko doon sa communication, ako nakikita dito. No? And then, sa iba kasi sa inyo, nagkaroon na kayo ng separation. Pero itong tao na to is hindi ka pa niya nakakalimutan at hindi ka niya kayang i-end sa buhay niya sa nakita ko or maaaring ikaw ito ha. May mga gusto niya ng new beginning sa'yo. Itong tao na to, gusto niya ng open communication, gusto niya ng partnership, union, connection, and commitment again sa iyo, no? Sa nakikita ko dito. Andito yung maaring itong tao na to is na-realize niya na ngayon na andun yung pagpapahalaga o na-realize niya na yung how value you are para sa kanya, no? Sa nakita ko. And gusto niya i-working out itong relationship na to sa nakita ko. Kaya gusto niya uli ng duality or gusto niya uli ng pagkakaisa or gusto niya ng union or togetherness. Sa nakita ko to, palagi kanya iniisip every night sa nakikita ko dito kahit na nag-move on na siya. Pero nakakaroon siya ng disappointment sa mga naganap o nangyari sa inyo in the past kasi hanggang sa ngayon ay still holding siya sa'yo sa nakita ko to. Ang daming tumatakbo na questioning sa isip niya ngayon at naghihintay siya ngayon ng sign kung paano kanya kakausapin o paano niya sasabihin sa'yo yung nararamdaman niya. Kaya ang nakikita ko sa kanya, handun yung nai-stagnan siya ngayon sa sitwasyon niya na parang, sa sitwasyon niya na parang wala siyang magawa sa ngayon pero hindi kanya kayang i-end sa buhay niya. Yun ang nakikita ko sa kanya. Ay, ganun. Sana all. Alam nyo, ang ano talaga, no, pagkalap talaga, nasa huli ang pagsisisi. Alam mo yun? Ay, ba't ba nalagay ko to? Yan. Tingnan natin ang money mo. Or maaaring ikaw to, ha? Vice versa tayo. Ay, may nakikita rin ako na ano, may magpapadental? May magpapadental clinic ba sa'yo? Or malapit sa puso mo? Ang money mo is ito. Ano po to? Okay. Okay, ang ganda. Okay, when it comes to a money, wow.
Ganda. Okay, when it comes to your money, meron kang ginawa in the past na ngayon is marireceive mo siya. Ganun. Ibig sabihin, maaring yung investing or yung iba sa inyo is meron kang ginawa na isang sitwasyon na ngayon eh maaari yung may manifestation ka or may dinesire ka o may ginawa ka in the past na pinagtrabahuhan mo talaga, and this time daw may paparating na pera sa'yo. Tamahan dito si Ten of Pentacles. So, ibig sabihin, andito na talaga yung parating na mga wish come true sa buhay mo. Kumbaga, yung cups mo, hindi man siya ganun kabonggenius this time, pero kasi you are tracking na, ma-attract mo na ngayon yung pera, di ba? O tsaka yung wealth, prosperity, ganyan, abundance, no? Parating sa'yo, may mga papasok na pera na ginawa mo in the past is paparating ngayon. So nakikita ko dito, may mga achievement, fulfillment, and accomplishment sa iba, no? So nakikita ko dito. Nakikita ko naman yung magiging maganda yung takbo ng iyong kaperahan this time. Kasi sa iba sa inyo is it's more stability to. Oh. Yung pera mo kasi parang papuno siya. No? Hindi pa siya, kasi di sa 9 lang to eh. Ibig sabihin, pero dito si Ten of Pentacle. Ibig sabihin, kahit hindi ganun naaapaw yung pera mo, magiging stable siya. Pero habang tumatagal at tumatagal siya, magiging okay siya sa nakikita ko dito. Ganun. Magiging maganda kasi ngayon, this time is you use your head when making a decision sa paggastos mo sa buhay mo. No, sa nakita ko dito. Handi na yung mga bagong strategy, mga new project, new decision, new planning, ako nakikita dito sa iyo. As in, you will become stable, sa nakita ko dito sa iyo. Kasi there's a new horizon when it comes to your money this time. May mga bagong proyekto at may mga bago ka nang gagawin this time. Mga, siguro, bagong trabaho, bagong pagkakaperahan, mga ganyan. So, nakita ko dito. Abundance and prosperity. Tingnan natin ang opportunity pa na darating sa'yo. Ano ba itong card? Konti na nga lang, naggugulo-gulo pa, no? Ano ito ba? Okay. May tao dito na gusto kanya kausapin. I want to fix yung inyong relationship, no? Sa nakita ko dito. Hindi pa siya nakakaalis. Hindi pa siya nakaka-go in a situation. Kumbaga, gusto niya na maulit muli yung cycle ng buhay niyo at gusto niya uli mag-umpisa kayo in a new beginning or gusto ko niya kausapin. Gusto niya magkaroon ng fixing sa iyo no? Eh, sa iba naman sa inyo, sa nakita ko sa inyo dito, kasi sa iba sa inyo may mga new collaboration, ako nakikita dito, may travel ba kayo? New collaboration or new partnership or mga new dealing, ako na nakikita sa iyo, no? Yan, no? Sa iba, may mga, may mga focusan ka na this time o may mga aralin ka to growth sa nakita ko dito. Also, partnership, coordination, or there's a recognition din ako na nakikita sa iyo dito. And also, sa iba naman sa inyo, may isang cycle ng buhay mo na nangyari na noon ay maaring ito is maulit muli ngayon sa nakita ko dito. Maaring iba sa inyo is may mga kaguluhan o mga pagbabago or handa yung sitwasyon na maaring iba is paglaban sa mga pagbabagong magaganap o mangyayari sa iyo sa buhay mo this time. Sana wag naman, no? Sana wag naman. Maaring yung mga nangyaring mga paulit-ulit, wag mo nang, sabi ko nga dito, di ba, wag nyo na ulitin. Yung paulit-ulit na mga naganap. Wag naman sana. May mga delay ako na nakikita sa iyo. Siguro may mga delay na gusto mo i-pursue. Either a project, either communication, ideas, ganyan. May mga delay happen into your life sa nakikita ko dito. There's a loss of control sa iba, no? Ako nakikita dito. Siguro sa mga tatahakin mong desisyon, tatahakin mong landas, ganyan. Sa nakikita ko dito. And, kuhanin ko nga to. Yung iba sa inyo, maaaring mawawalan kayo ng interes sa isang bagay sa buhay mo. Pagkawala ng interes dito.
Ganun. Yung iba ma-uncontrol. Yung iba, sana walang conflict, no? Sa taong makakausap mo. Sana wala, syempre. Tingnan ko nga to. About po saan tong ano? Anong mangyayari? Five of Cups. Anong ano? May nakita kasi ako eh. May isang bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Kasi may bad luck eh. Yun yung gusto kong unahin. Yun ang gusto ko. May bad luck na magaganap. Hindi kayo lahat pero sana hindi kayo lahat. May bad luck na magaganap. You need to take care. So nakita ko dito. May bad luck na magkakaroon ng lungkot, regret, failure, a dream na magsha-shattered, or just a sadness or unfulfillment situation happen into your life. Kasi malungkot yung aura sa nakikita ko dito. It's more on emotions. Ako nakikita dito. Hindi ko la alam kung this bad luck is related to sasakyan or vehicles. Ako nakikita dito. Ganun. Pero may bad luck. Anong ano po? Siya ba dito emotions when it comes to kapatid, magulang, ganyan. Ano pa mangyari dito sa ano? Sa iba dito tapos na to. Sa iba dito tapos na. Sa iba dito, sana hindi lahat sana hindi naman lahat. Siguro hindi kayo ito lahat, wag niyo na lang masin. Nakita ko lang kasi may bad luck ako nakita. May stagnant o there's a struggle ako nakikita. Iba dito makakaramdam kayo ng konting katamaran, ganyan. Baka tamarin kayo sa mga gusto nyong gawin this time. Universe na maibibigay mo advice kay Aries. Uy, ano ba yan? Ang advice mo, nagguhuan. Ano ba yun, universe? Ang dami mo namang gustong ibigay. Okay, when it comes to your advice, yun na nga. Okay, ang advice sa'yo is you need to be wiser, stronger this time, and kailangan mo daw magplano ng maigi. You need to be very careful sa iyong mga plano this time, sa iyong mga tatahakin na mundo, or tatahakin na decision, or tatahakin na path, no? Dito, either to a travel, any situation, kasi nasa sa'yo yung decision na to sa nakita ko dito. Basta maging more on wiser and stronger ka. And wag mo kakalimutan na you need to trust more to your intuition. Listen to your inner voice kasi i-guide ka daw niya. Sa nakita ko to. And mag-ingat ka lang din sa mga manifestation mo this time. Wala. Siguro hindi naman kayo lahat, Hindi kayo ito lahat. May tao ko nakikita na nagpaplano. May black magic eh. May black magic. Nagpaplano siya or gumagawa na siya? Ay, oo nga, may kahalali. May nagpa-black magic dito. Hindi kayo lahat to may iba lang. Or maaring may tao dito, sa nakikita ko dito, na bago may tao kang makikilala, maaring nakakausap mo na siya at doon ka nagkaka-doubt sa kanya. Kasi itong tao na to, kung yung tao na yon is nagkaka-doubt ka sa kanya. No? Kasi itong tao na to, why? Kasi mayroon siyang masamang balak sa'yo. There's a dark thought. No, ako nakikita sa tao na to. May sikreto siya Yung iba sa inyo masikreto kayo. Itong sinasabi ko rin na to is, itong tao na to is, someone is my dark thought sa'yo. May pagsisinungaling ako na nakita sa kanya. Maaring meron siya mga hindi sinasabi sa'yo. Kaya, huwag ka magbubulag-bulagan sa nakita ko dito. Yun, kailangan mag-trust ka sa intuition mo dito. Kasi itong tao na to medyo, iba yung pakay niya sa'yo, actually. Nito. Bagong tao to, na nakita ko.
Kaya maaring dito ka sa kanya ka nagdadalawang isip siguro. No? Kasi hindi talaga maganda ang pakay niya sa'yo. Yun. And then, yun, basta mag-trust ka daw sa intuition mo, no? Sa nakita ko. Iba sa inyo siguro, mas more kayong maaano sa panaginip. Yeah, may mga panaginip kayo na mapapasok. Baka mas more kayo mananaginip this time sa nakita ko dito. And also acceptance, ano ang advice sa'yo? You need to accept yung mga nakaraan o the lesson you learn from the past. And this time daw, kailangan mo magplano ng maigi sa buhay mo. And start a new beginning into your life. Tandaan mo, huwag ka lang manifest ang manifest. Kailangan mo rin mag-move at mag-action, no? Kasi walang darating o babaksak na bunga na kusang lalakpak. Bulok na bago pa siya lumakpak. Yun. So, nakita ko dito. And whatever holding you back sa nakaraan is i-let go mo na yun, i-leave mo na yun para makapag-focus ka na sa new beginning into your life. Kasi iba sa inyo kasi is you still stuck. May mga sitwasyon na nai-stuck pa kayo. Kahit nag-iumpisa na kayo ng beginning into your life, may mga bagay na nai-stuck ka pa rin. May mga bagay na maaring hindi mo pa rin makalimutan. You still thinking pa rin yung bagay na yun o ini-illusion mo pa rin yung bagay na yun sa nakikita ko dito. May tao dito na they manifesting you. Yun ang nakita ko. Arigatou namaste, God bless.